May mga araw ba na tumitingin ka sa salamin at iniisip mo kung sapat ka ba? Hindi ka pangit, pero hindi mo rin masabing maganda o gwapo ka. Hindi ka kulang, pero parang may kulang. At minsan napapaisip ka, bakit parang iba ang trato ng mga tao sa akin? May mali ba sa itsura ko? Bakit hindi ako napapansin kahit ginagawa ko naman ang lahat? Kaya inaayos mo ang sarili mo. Pinag-iisipan ang suot, ina-adjust ang kilos, binabantayan ang sinasabi. Dahil kahit ayaw nating aminin, malaki ang epekto ng tingin ng iba sa kung paano tayo tinatrato. Pero ayon sa Stoic philosophy, may isang mas mahalagang tanong kaysa maganda ba ako sa paningin nila? At ito ay, kalmado ba ako kahit ano pa ang tingin nila? Ang atraksyon ay hindi laging maingay, hindi laging obvious, at kadalasan hindi ito napapansin ng mismong taong may taglay nito. Ngayong video, hindi kita bubuhusan ng papuri, hindi rin kita lolokohin ng hype. Ang gagawin natin ay obserbahan ang realidad ng tahimik, malinaw at walang emosyon. Narito ang 8 tahimik na senyales na maaaring mas kaakit-akit ka kaysa sa iniisip mo. Una, bihira kang makatanggap ng papuri. Maraming tao ang naniniwala na kapag bihira kang purihin, ibig sabihin ay wala kang dating. Pero isipin mo ito, kapag ang isang bagay ay bihira, binabanggit. Kapag malinaw at halata, ipinagpapalagay. Kung bihira kang purihin, maaaring hindi dahil kulang ka, kundi dahil obvious na ang dating mo. Sa mata ng iba, wala nang kailangang patunayan. Ikalawa, walang bigat ang mga papuri. Kapag pinupuri ka, parang ganito lang. Okay yung suot mo. Bagay sa iyo yan. Ang linis mo tingnan. Walang drama. Walang emphasis. At dahil doon iniisip mo, baka sinasabi lang nila. Pero ang totoo, ang tunay na paghanga ay kadalasang tahimik. Kapag sanay na ang mga tao sa itsura mo, hindi na nila ito ginagawang event. Ikatlo, napapatingin ang mga estranghero sa iyo. May mga pagkakataong naglalakad ka lang, tahimik, walang intensyon, pero may napapansin kang mga matang sumusulyap. Minsan iniisip mo, may mali ba sa akin? Pero madalas, wala. May mga taong may presensya. Hindi dahil sa ganda o gwapo, kundi dahil sa kalmadong kumpiyansa. Hindi mo kailangan ng galaw, hindi mo kailangan ng salita. Nararamdaman ka, ika-4, madaling lumapit ang mga tao sa iyo. May mga taong kahit bagong kakilala ka pa lang, parang komportable na agad sa iyo. Hindi mo sila ini-entertain, hindi ka nagpapatawa, pero lumalapit sila. Ang katahimikan ay nakakaakit. Ang pagiging relaxed sa sarili ay ligtas kausap. Ikalima, naiiba ang kilos ng iba kapag kausap ka. May nagiging tahimik, may nagiging awkward, may nagiging alanganin. Hindi mo kasalanan yon. Ang atraksyon ay minsang nakaka-intimidate, lalo na sa mga hindi handa. Ito ay reaksyon, hindi sukatan. Ika-6, nagugulat sila sa insecurities mo. Kapag sinabi mong may ayaw ka sa itsura mo, madalas ganito ang sagot. Ha? Ikaw pa? Hindi nila makita ang nakikita mo. Hindi nila maramdaman ang dinadala mo. Mas mabigat ang boses ng isip mo kaysa sa mata ng mundo. Ika-7, malakas ang reaksyon ng mga tao sa iyo. May sobrang bait, may sobrang sungit, walang gitna. Ayon sa Stoicism, ang inggit at paghanga ay iisang ugat, paghahambing. At ang paghahambing ay problema ng iba, hindi mo. Ika-8, may interes sa iyo kahit hindi ka naghahabol. May umaamin, may lumalapit, may nagpaparamdam kahit wala kang ginagawa. Hindi ito swerte, hindi rin aksidente, ito ay presensya. Pangwakas na paalala, pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi nadadagdagan ang halaga mo dahil kaakit-akit ka. At hindi rin ito nababawasan kapag walang pumapansin. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng paghanga. Hinahanap niya ang katahimikan ng loob. Hindi habulin ang atensyon, kundi manatiling kalmado kapag ito'y dumarating. Kung nakikita mo ang mga senyales na ito, obserbahan mo lang. Huwag kapitan, huwag gawing identidad. Dahil ang tunay na kumpiyansa ay hindi ang malaman na kaakit-akit ka, kundi ang hindi mo kailangang patunayan ito sa kahit kanino.